mas mahal pa yung delivery fee kaysa sa actual na ulam. Ang sakit. Pero ilang beses mo na tong naranasan na 'di ba? Alam mo yung feeling, inipon mo na yung konting natira sa sweldo mo. Gusto mo sanang mag-reward ng konting ulam. Sinigang, tapsilog, kahit lugaw man lang. Tapos pagtingin mo sa app, 89 lang yung ulam. Pero 129 naman yung delivery. Nakakainis, 'di ba? Hindi naman sa tamad ka magluto. Minsan wala ka lang talaga time. Pagod ka na sa trabaho, gusto mo lang ng konting ginhawa. Naiintindihan kita. Pero alam mo, itong mga maliit na gastos na to, delivery fees, service charges, cash on delivery tips, ito yung unti-unting sumasakal sa budget natin. Akala natin maliit lang, pero kung araw-araw mong ginagawa, pwedeng umabot ng 2 hanggang 3,000 ang nasasayang mo buwan-buwan. Imagine mo na lang kung saan mo pwedeng ilagay yang perang yan. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mong totally itigil ang convenience. Hindi ganun kadali yon, lalo na kung busy ka talaga. Ang kailangan lang natin gawin ay bantayan ang cost ng convenience. Una, subukan mong mag-plan ng weekly meals. Hindi naman kailangang everyday. Kahit 3 araw lang sa isang linggo, magplano ka ng lutong bahay meals. Pro tip, magluto ka ng good for 2 meals para tipid sa gas at oras mo. Pangalawa, kung talagang kailangan magpa-deliver, mag-group orders kayo. Kausapin mo yung mga kasama mo sa bahay o kapitbahay. Kung sabay-sabay kayo mag-order, hati kayo sa delivery fee. Win-win situation, di ba? Pangatlo, maglagay ka ng convenience allowance. Halimbawa, 500 lang per month ang budget ko for convenience purchases. Pag ubos na, stop muna. Walang extension, walang sige na nga. Kasi yung mindset na konti lang naman, yan ang number 1 kalaban ng ipon at budget mo. Tandaan mo, hindi masama ang mag-enjoy ng convenience. Pero dapat smart tayo sa paggastos. Hindi yung nasasakal tayo sa mga hidden costs na to. Abangan nyo ang next video natin. Pag-uusapan natin ang mga invisible costs na sumasabay sa araw-araw mong gastos. Yung mga hindi mo napapansin pero malaki pala ang impact sa finances mo. Para sa mas maraming money tips at diskarte sa buhay, i-follow ang Money Smart PH sa lahat ng social media platforms. I-click nyo na ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Dito sa Money Smart PH, diskarte ang tunay na kayamanan. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod.